Huwag mong palampasin ang grasyang ito. Marami sa ating mga Katoliko ang hindi nakakalam na isang beses isang taon, binubuksan ni Jesus ang divine floodgates of mercy, kung saan lahat ng kasalanan at parusa ay binubura na parang bagong binyag. Ito ang pagkakataon na parang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Kristo na halika, kahit gaano kalalim ang sugat mo, kahit gaano kapula ang kasalanan mo, lilinisin ko. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na sa araw na ito, hindi lang kasalanan, kundi pati lahat ng parusang dapat mong pagbayaran ay kayang burahin ng awa ng Diyos? Hindi ba't parang imposible? Pero hindi po ito katang-isip, hindi po ito haka-haka, hindi po ito theory. Ito po mismo ang sinabi ni Jesus at inutos niyang iparating sa buong mundo sa pamamagitan ng simpleng madre, si Santa Faustina Kowalska. At ito po ang tinatawag nating Divine Mercy Sunday, ang unang linggo pagkatapos ng Easter. At ngayon nga po 2026, ito ay nakatuon sa April 12. At napakarami pong Katoliko ang hindi alam kung ano po ang nawawala sa kanila. At ngayon nga po ay papaliwanag natin. Kakuyers, kung may isang biyaya pong ayaw ng demonyo na malaman mo, ito po yan. Dahil kapag nakamit mo po ang biyayang ito, lilinisin ng Diyos ang kaluluwa mo. Mabubura kahit ang punishment. Mawawala ang dapat mong pagbayaran sa purgatorio. Para kang bagong tauhan ng kwento. Bagong buhay, bagong simula. Sa simpleng salita, your soul becomes as clean as your baptism day. Sabi nga po ni Father Chris Alar, this is the most important day of the year. The floodgates of mercy are wide open. Pero bakit isang araw lang? Bakit kailangan pang nasa feast? Dito na po papasok ang Biblia. Ano nga ba ang mas malalim na basihang biblikal ng Divine Mercy? Marami po kasi sa ating mga Katoliko po ang iniisip na ang Divine Mercy Devotion ay modern o private devotion lang. Pero ang katotohanan po, ang buong feast na ito ay nakaugat mismo sa salita ng Diyos, mula po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kapag hindi mo po nakita ang biblical foundation nito, hindi mo rin po mararamdaman ang bigat at lalim ng biyayang ibinibigay ng Diyos sa Divine Mercy Sunday. Kaya ngayong bahagi po, mas palalawakin po natin ang pundasyong ito. Una, sa buong Biblia po, kung may isang katangian ng Diyos na paulit-ulit po na binibigyan din, hindi po yan kapangyarihan, hindi po galit, hindi po justice, kundi ang awa, mercy of God. Sinasabi nga po in Psalms 136, His mercy endures forever. Hindi po ito simpleng linya lang. Sa Psalms 136, inuulit po ito ng 26 times. Bakit? Dahil alam po ng Diyos na palagi po tayong nakakalimot. Alam niyang mabilis tayong matukso. Alam niyang mabilis tayong maniwalang hindi na tayo mapapatawad. Kaya 26 times niyang pinamukha that His mercy endures forever. Hindi po temporary lang, hindi po seasonal lang, hindi po depende sa mood niya, hindi po hanggang sa isang beses lang, kundi sinasabi dito, forever, magpakailanman. At ang Divine Mercy Sunday ay konkretong pagpapakita po ng eternal mercy na ito. Sunod po sa ating batayan ang sinasabi po ni Daniel in chapter 9 verse 9, sa Panginoon ang awa at pagpapatawad. Sa konteksto po ng aklat ni Daniel, nagkasala ng matindi po ang Israel. Sumamba sa Diyos-Diyosan, nagrebelde, tumalikod, sumamba sa idolatria, hindi sumunod sa utos ng Diyos. Pero kahit po sa gitna ng pagkabagsik, sinabi po ni Daniel, sa Panginoon ang awa. Hindi niya po sinabi na sa Panginoon ang pagpaparusa, sa Panginoon ang paghihigante, sa Panginoon ang condemnation. Hindi niya po sinabi. Pero ang sabi dito, sa Panginoon ang awa. In God's mercy. Ibig sabihin po, ang divine mercy ay hindi po last-minute addition sa Catholic faith. Ito po ay core identity ng Diyos mismo. Sunod po sa patunay dito in 1 John chapter 1 verse 9. Sinasabi, He is faithful and just to forgive us. Napakahalaga po nito. Dahil sinasabi po ng Biblia, cleanse us from all unrighteousness. Ibig sabihin po dito, lahat ng dumi, lahat ng kasalanan, lahat ng guilt, lahat ng hindi natin inaamin, lahat ng pinagdadaanan natin, kayang linisin po ng Diyos. Pero may isang bagay po na hindi sinasabi ang verse na ito. Wala itong binabanggit tungkol sa punishment. Sa Catholic teaching po, ang kasalanan ay may dalawang epekto, guilt and punishment. Kapag nag-confess ka, ang guilt ay nawawala. Pero ang punishment na dapat pagbayaran mo ay kadalasang nandyan pa rin. Dito na po pumapasok ang indulgences. Dito na pumapasok ang purgatory. Dito na pumapasok ang temporal punishment. Pero sa Divine Mercy Sunday, burado po lahat yan. Burado, pareho.
Ang guilt ay mawawala, ang punishment ay mawawala. Walang ibang araw sa buong liturgical year ang nagbibigay po niyan, kundi ang Divine Mercy Sunday lamang. Kaya ito po'y extraordinary mercy. Ito po'y supernatural grace. Ito po'y once a year floodgate. Maliwanag po yan. Now, bakit kadalasan sineselebrate ito sa ikawalong araw? Bakit ika-8th day? Now, ito pong pinaka di naririnig pero napakahalagang theological truth. Ang pagkabuhay po ni Jesus ay nangyari po sa unang araw, Sunday. Ang resurrection ay hindi basta pangyayaring historical. Ito po ay bagong creation. Kung ang creation sa Genesis ay nagsimula po sa unang araw, ang resurrection po ni Jesus ay bagong creation day. Kaya ang unang araw po ay ang bagong simula at ang Divine Mercy Sunday ang ikawalong araw pagkatapos po ng Resurrection Day. Now, bakit sa ikawalo or bakit sa ika-8th day? Sa Biblia po kasi ang numerong 8 ay napakalalim po na may simbolismo. Ito po ay tanda ng bagong buhay, new covenant, renewal, eternity beyond time. Sa Jewish tradition po, ang bata ay tinutuli sa ikawalong araw, tanda ng pagpasok sa covenant. Sa Arka ni Noah, 8 tao ang naligtas, tanda ng bagong humanity. Lahat po ng 8 ay may kinalaman po sa bagong simula. Kaya ang Divine Mercy Sunday ay nakatuon sa ikawalong araw dahil ang feast na ito ay nagbibigay po ng bagong simula sa kaluluwa. Sabi nga po ni Father Chris Alar, the 8th day symbolizes eternity. Ang theology po dito ay sobrang napakalalim. Ang Divine Mercy Sunday po ay parang rehearsal ng araw ng paghukom, pero grasya ang ibinibigay, hindi po punishment. Kung sa huling araw po hihiramin ng Diyos ang kaluluwa mo, sa Divine Mercy Sunday, binibigyan ka niya ng preview ng eternity. Spotless, cleansed, and renewed. Ito pong dahilan kung bakit sabi ni Jesus, on that day, the floodgates of my mercy are open. Now, hindi lang po ito mensahe ni Jesus sa kay Saint Faustina. Ito po ay announcement ng langit na may kinalaman po sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Narito po ang pinaka-iconic na passage sa diary po ni Santa Faustina, 699. The soul that will go to confession and receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment. Pansinin niyo po ito, ang tatlong napakahalagang salita. Complete. Hindi po dito sinasabi na partial lang, or hindi po dito sinasabi na majority, or hindi po sinasabi na 90%. Kundi sinasabi dito, kumpleto. As in, wala kang dapat pagbayaran kahit sa purgatorio. Sunod po na mahalagang salita dito, sins, na tumutukoy po sa lahat ng kasalanan mo. Mapa-mortal man yan, mapa-venial sin man yan, mapa-hidden sin man yan, or past and present sin, lahat po ay aalisin ng Diyos. Lahat ng kasalanan. At pangatlo po na important word dito, ang end punishment. Ito po ang kakaiba. Ito po ang walang katulad. Ito po ang hindi mo makukuha lang sa confession. Kundi sa Divine Mercy Sunday, makakamit natin lahat ito. No punishment. Pagpapatawad ng ating mga kasalanan at pagpapawi po sa lahat ng mga punishment na dapat pa nating pagdaanan. Sinasabi nga, let no soul fear to draw near to me. Yan po ang promesa ng Diyos sa atin sa araw na ito. Sa Catholic faith po may isang malaking problemang spiritual. Ito po yung guilt. Marami pong umiiwas sa Diyos dahil po feeling nila hindi sila worthy, sobrang marumi na nila, paulit-ulit ang kasalanan nila, hindi sila mahal ng Diyos, at natatakot silang lumapit. Pero sinasabi po ni Jesus, kahit scarlet ang kasalanan mo, lumapit ka. Ibig sabihin po dito, kung ikaw ang pinakamalaking makasalanan, kung ikaw ang pinakalaos, kung ikaw ang pinakawalang pag-asa, kung ikaw ang pinaka-hyper-stained, kung ikaw ang takot na takot sa Diyos, sa araw po na ito, wala kang dapat katakutan. Now, bakit po ito ang pinaka-unique na biyaya sa buong taon? Sa ordinaryong araw, para makakuha ka po ng plenary indulgence, kailangan mo ng confession, communion, prayer for the Pope, good works or devotion, detachment from all sin. Even venial po yan. Ito po ang pinakamahirap na requirement, undetached from all sin. Ibig sabihin, bawal ka may favorite sin, bawal may secret sin, bawal may attachment, bawal may bisyo na hindi mo pa gustong talikuran, bawal may slight enjoyment sa kasalanan. Yan po ang tinutukoy dito. At kahit po maging ang mga santo ay hirap din po dito. Pero sa Divine Mercy Sunday, wala pong requirement na detachment from sin. Hindi mo po kailangan maging perfect. Hindi mo po kailangan maging holy. Hindi mo po kailangan na maging spotless agad. Ang kailangan mo lang ay confession at
mag-communion. At kahit hindi po ganap ang repentance mo, kung meron kang kahit maliit na pagsubok na lumapit sa Diyos, tatanggapin po yan ng Diyos. Ang para po sa special grace or super grace of divine mercy, ito pong ipinangako ni Jesus kay Santa Faustina personally. Hindi po ito indulgence, hindi po ito ordinary grace. Para itong second baptism na without water but with mercy. Ang maaari po natin gawin, confession. Kailan? Ito pong instruction, days before po ng Divine Mercy Sunday, night before po ng Divine Mercy Sunday, or weekend of Divine Mercy. Basta within reasonable days. Hindi po kailangan mismo sa linggo. Ang mahalaga po dito ay nakahanda ang puso at naka-state of grace bago ka mag-communion. Sunod po sa confession, ang pag-receive po ng Holy Communion on Divine Mercy Sunday. Ang isa po sa dapat natin gawin. Ito pong pinaka-peak moment. Dito po ibinubuhos ni Jesus ang floodgate. This is the moment of the complete cleansing, total forgiveness, removal of punishment, renewal of the soul. Kaya kung may araw na kailangan mong mag-communion devoutly, ito na po. Ito na po ang araw na ito. Now, para naman sa plenary indulgence na ito pong inapprove mismo ng Vatican. Una po dito na gagawin natin ang confession. 20 days before po ng Divine Mercy Sunday or on the day mismo ng Divine Mercy Sunday and 20 days after ng Divine Mercy Sunday. Maaari po natin gawin yan. Pangalawa, ang Holy Communion. Ganon din po, 20 days range. At pangatlo, pray for the intentions of the Pope. Usually po ito ang one Our Father, one Hail Mary, one Glory Be. Pero kahit anumang short prayer po, maaari natin gawin. And pang-apat is i-recite po natin yan in front of the Blessed Sacrament. Ang Our Father na panalangin, ang Credo, and the word, Jesus, I trust in you. Or maaari po tayong magdasal din ng Divine Mercy Chaplet or maaari po tayong mag-join ng Divine Mercy Prayer Service. Now, para naman sa mga may sakit, ang awa po ng Diyos ay abot kamay talaga. Kung hindi ka man makapunta sa simbahan, unite spiritually. Magdasal ka sa kama, ialay ang suffering mo, gawin po ang 3 conditions na sinabi natin kapag kaya mo na. God makes exceptions for those suffering. Ganyan po kalawak ang awa ng Diyos. Now, anong dapat nating iwasan sa pagdiriwang na ito? Ito pong malaking kamalian po ng marami. Marami po kasing nagsasabi na, nag-communion naman ako nag-confess naman ako Pero hindi po nila alam na hindi ito ordinary grace, hindi ito regular forgiveness. Ito po ay complete cleansing. So imagine nyo po ang ganito. Isipin mong ang kaluluwa mo ay punong-puno ng mga selfish decisions, anger, pride, lust, lies, impatience, inggit, mortal sins, venial sins, spiritual dirt, at sugat. At may punishment yan pagkatapos kang mamatay. Pero sa araw po na ito, isang Holy Communion lang, isang confession, burado po lahat para kang bagong silang. Now, alam po ng demonyo ang kapangyarihan po ng araw na ito. Kaya naman, i-expect mo na dadalawin ka ng katamaran. Bigla kang may lakad, may mga mangyayaring sagabal, may mga tukso sa'yo, may magagalit sa'yo, may magpapahina ng loob mo, may sisigaw na next Sunday na lang. Pero tandaan mo po ito, ang demonyo po ay walang kinatatakutan ng feast gaya po nito. Dahil sa araw po na ito, milyong-milyong kaluluwa ang naaagaw mula po sa kanyang kamay. Kaya patay-patayan ang spiritual battle dito. Kaya anong dapat natin gawin bilang isang Katoliko? Labanan po natin ang katamaran. Alam naman natin may gera spiritual, huwag po tayong magpatalo. Pangalawa, gumawa po ng plan. Mag-confess before weekend or mag-book na ng iyong oras sa araw na yan para magawa ang pagkumpisal. Pangatlo, magkaroon po ng tunay na pagsisisi. Hindi naman po perfection ang hinihingi dito, kundi openness lang ng iyong sarili. Maging bukas sa pagtanggap ng awa ng Diyos. Pangapat, receive communion reverently. Ito po ang communion na magbabago mismo ng buhay mo. And last, sabihin po ang panalangin na ito, Jesus, I trust in you. Now, bakit pinagkaloob ni Jesus ang feast na ito? Dahil sabi niya po kay Santa Faustina, mankind will not have peace until it turns to my mercy. Hindi po peace sa bansa, hindi po peace sa trabaho, hindi po peace sa pamilya, hindi po peace sa mundo. Ang pinaka-root po ng gulo ay kasalanan. At ang pangontra po dito ay mismong mercy ng Diyos, ang awa ng Diyos. Kaya inoffer po mismo ito ng ating Panginoong Jesucristo dahil nakikita niya ang panahon natin na punong-puno po ng violence, confusion, addiction, immorality. At ang daan palabas dito, ang mercy ng Diyos, ang awa ng Diyos, hindi condemnation.
Kaya ka-curious, kung napanood niyo po ang video na ito, hindi po ito aksidente. Hindi po coincidence lang. Hindi po tsamba. Tinawag ka talaga at sinasabi sa iyo ni Jesus, "Anak, halika. Huwag mong palampasin ang Divine Mercy Sunday." Ngayong Divine Mercy Sunday, kung pagod ka, kung guilt ka, kung feeling mong hindi ka mahal ng Diyos, kung feeling mong hindi ka worth it, kung feeling mong hindi ka maliligtas, sabi po ni Jesus, "Let no soul fear to draw near to me." Ito ang araw na ibigay mo ang sarili mo sa Diyos. Maliwanag po yan. Kung may natutunan ka man sa video na ito, kung naramdaman mo ang tawag ng Panginoon at kung gusto mo maabot din ang pamilya mo at ang kaibigan mo, i-share niyo po ang video na ito. I-like at i-subscribe para po mas maraming Catholic reflections pa ang ating matututunan. At huwag pong kalimutan na i-type sa comment section, "Jesus, I trust in you." God bless po sa ating lahat.